Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga kababayan, mga katambay. At mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin ito pong kumakalat sa social media at pinag-uusapan na po yung bigla pong pag-atras sa impeachment yata ng tinatawag na atras abante at tinatawag din po na sinasabing hindi daw totoo o hindi tunay na congressman dahil talo na, nanalo pa. Hindi naman daw po nanalo sa botohan, pero nanalo sa COMELEC. Itong si Abante, mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin at bigla pong nag-iba ang ihip ng hangin. Bigla pong nawala ang kanyang paninindigan sa impeachment ng Vice President. Samantalang nung 19 Congress, at bumuo pa sila ng Quadcom at kung ano-anong mga Quadcom para lang po sabihin na ang Vice President ay dapat talagang i-impeach. At in-impeach na nila sa Kongreso ang Vice President. Bakit ngayon? Bigla po yatang nag-iba ang ihip ng hangin ni Abante. Bakit kaya? Natatakot kaya siya sa panalangin, sa wish ni Cara David na baka sapitin niya rin umano ang sinapit po ng mga wish ni Cara David, mga kababayan. Pakinggan po natin ito pong kumakalat sa social media. Ito nga, good news para sa lahat. Ang dami na namang tataas ang kilay nito, lalong-lalo na yung mga galit kay Vice President Sara. O eto na, may siniwalat na si Benny Abante, no? May pahayag siya dito na walang sosuporta, no, sa ihahain ng Makabayan Black na impeachment against Vice President Sara. O, kitams? Kung bakit, pakinggan natin to. Yung Makabayan Black will be the ones to file the impeachment. Sila magpapile ng impeachment. And sinasabi ko din sa mga kasamahan ko, mukhang wala silang masyadong excitement to support. Yun ang alam ko. Oo. Kaya, so, I don't know, kung Makabayan Black yan, maaaring mga anim sila. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ang mga administration congressman to support the impeachment. Hindi na natin maigay kung ano mga ebidensya laban sa Vice President. So, ang ebidensya lang would be the 128 million o billion. Pero bakit pinabayaan natin yung flood control projects na bilyon-bilyon ang halaga? Yun ang problema dyan. Ito nga, good news para sa lahat. Ang dami na namang tataas. Tambay, bakit daw i-impeach ang Vice President sa 125 o 128 million? Samantalang ang issue po ngayon ay bilyon-bilyon ay pinababayaan daw pong imbestigahan ang flood control. Hindi po ba kasama siya ron sa investigasyon? Dapat sa 6th District. Hindi po ba mga kabayan? Naguhugas kamay na po ba? At naguhugas kamay na po ba ang tinatawag? Umano? Na isang bulaang propeta raw po umano? Si Abante? Ano yan? Parang si Judas? Naguhugas kamay? Kaya lang si Judas po nagbigti. Umano. Hindi po ba? At ito rin po ang kumakalat sa social media na sinabi raw po umano ni Abante. Kaya bigla pong nagbago ang kanyang pananaw sa impeachment ng Vice President. Mga kababayan, yan po mga kababayan. Ang sinasabi po daw dyan ni Abante ay masyadong malakas si VP Sara para ituloy yung impeachment. Sabi ng mga kasamahan ko. Totoo naman po yun eh. Una-una, wala naman talagang ninakaw ang Vice President. Dahil una-una, malinis siya. Cleared siya sa COA. Di ba? COA po ang magpapatotoo dyan. Di po ba? At hindi po trabaho ng congressman o ng House of Representatives na mag-audit. Dahil meron pong COA. Sila po nag-audit. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, hindi raw po niya susuportahan yung mga kasamahan niya sa Makabayan Black. Paano mo naman susuportahan ng Makabayan Black ngayon? Unang-una, nasa hot seat sila. Sila po yung nasa hot seat ng Makabayan Black. Lalong-lalo po yung mga natsugi ng mga kababayan natin natsugi. Hindi po ba nakasama po sa bundok? Hindi po ba? Natsugi.
excuse me po, at dinimanda po sila ng mga magulang, itong grupo ng Makabayan Black sa pangunguna po ng Kabataan Party List. Hindi po ba? Na talagang mga salot ang lumalabas po talaga. Ang katotohanan ay mahigit 50 years na po na salot ng lipunan, salot ng bansa umano ang grupo na yan. Pahirap at pinapatay pa ang ating mga anak pagka po na brainwash nila at nadala sa bundok umano. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, dito po kay Pastor Abante, ay yung sinasabi nga po ni Cara David, natatakot na po ba ito na sumunod umano kay Abante? Ay si Abante natatakot na kaya sumunod kay Akop umano? Dahil sa napakarami po, majority po ng Pilipino ngayon, hindi lang po si Cara David ang nagsasabi na matsugi na umano ang mga salot at mga demonyo magnanakaw na politiko at pahirap sa bayan. Hindi po ba? Yan na po ang mga ginagawa po ngayon at isinasama na po sa dasal ang mga demonyong magnanakaw na politiko. Bakit? Natatakot po ba si Pastor Abante na mag-i-impeach ka ng isang vice president na wala naman po sila talagang ebidensya na nangurap, nagnakaw ang vice president dahil nga po sa politika, dahil mismo nanggaling sa bibig niya yung administration po, yung kaalyado na administrasyon ng mga congressman ay wala na po silang, mga kabayan, wala nang ganang i-impeach ang vice president. Bakit kaya? Wala na kayang pondo? Kulang kaya ang panuhol? Yan po ang malaking tanong. Hindi po ba? Dahil po alam naman po natin ang mga buhaya, ayon kay Cara David, pagkagutom ay napakalakas kumain. Paggutom. Hindi po ba? Yung literal na buhaya daw po ayon kay Cara David ay isa lang daw po kinakain yan. Isang karne lang sa isang araw. Samantalang daw po ang mga buhaya, excuse me po, ay walang kabusugan ang mga buhaya dyan na mga politiko. Kaya dito po kay Atras Abante, bigla, no? Talaga pong ito pong ginagawa po nilang, excuse me po, yung ginagawa po nilang impeachment sa Vice President ay talagang gawa-gawa lang po pala nila, umano. Ito po talaga ay pamumulitika. Hindi po ba? Kasi kung talagang ang Vice President ay nagnakaw at matibay po ang mga ebidensya nila, mga kabayan, hindi po ba, hindi sila matatakot na ma-impeach ang Vice President? Hindi po ba? Dahil matibay po yung ebidensya nila. At totoong nagnakaw ang Vice President. Hindi po ba? Bakit? Ngayon, bakit sila umaatras? Katulad po ni Abante, samantalang noong 19 Congress. Grabe po yan. Grabe po ang ginawa po niyan isa po yan sa talagang porsigido na ma-impeach ang Vice President. At prosigido din po na maparusahan at napadala na nga sa ICC na walang due process ang dating Pangulo. Di po ba? Nilait-lait nila. At kung ano-ano po mga paratang ibinintang nila sa pamilya Duterte. Hindi lang po sa Vice President, ganon din po sa dating Pangulo. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, nakikita po natin ang ginawang trabaho po. Hindi lang po si Abante, ang majority po na kaalyado ng administrasyon. Talaga po yung pamumulitika ang tinrabaho po nila sa ating bansa. At pagnanakaw umano. Pamumulitika. Mag-aapat na taon na, wala pong lubay na pamumulitika gamit pa yata ang pera ng taong bayan. Kaya wala pong pinatunguhan ang 3 taon na pondo buwis ng taong bayan na hinawakan po ng mga demonyong politiko sa ating bansa umano. Hindi po ba? Kaya dito, bistadong-bistado mo sila. Pagka po sagana sa pondo, sagana sa pera, katulad po nung 19 Congress, isang pirma lang na impeachment ay meron na pong makukuha mga allocable, meron pa mga bonuses na sinasabi na hindi bababa sa 120 million hanggang 150 million ang isang congressman na pipirma at 250 plus po ang pumirma sa impeachment ng 19 Congress. Bakit ngayon? Yung plano ng Makabayan Black ay hindi sasamahan ng isang Abante. Bakit kaya?
Uulit-ulitin natin, wala kayang malaking halagang pinangako dahil nasisilip at masisilip kaya at nakakahiya na rin kaya? Nagkaroon na po ba ng hiya o takot? Natakot na kaya si Abante? Dahil nakita naman niya at alam niya na sila ang magnanakaw umano. At yung mismong commander-in-chief nila, nakaalyado nila umano, isang damukal na issue ng korupsyon at may pulburon issue pa. Hindi po ba mga kababayan? Yan po ang hirap mga kababayan. Yan ang napakasakit. Isa kang pastor, pero wala kang nakitang katotohanan. Ang nakita mo ay ang kulay ng salapi umano. Hindi po ba? At kung anong dami ng salapi na pakinabang ang makukuha mo umano. Yan po yata ang ginawang trabaho niyan. Kung saan makikinabang ng malaki umano, ay doon po sasama yata ang sinasabing pastor at bulaang congressman umano. Dahil hindi naman po nanalo sa 6th District. Itong si Abante, nanalo lang daw po ito dahil sa disqualification o nagsampa ng disqualification ng sa kanyang kalaban. Dinisqualified niya ang kanyang kalaban umano sa Comelec. Kaya hindi raw po totoong congressman ng 6th District yan. Congressman lang daw po yan ng Comelec umano mga kababayan. Yan po mga kababayan ang kumakalat po na pinag-uusapan po sa social media mga kabayan. Ito pong pahayag ni Atras Abante na tinatawag po na pastor. At hindi raw po niya susuportahan ang impeachment ng Makabayan Black. Ang tanong, mga kabayan, totoo po ba yan? Yun ang malaking tanong. Dahil alam naman po natin ang mga politiko ngayon sa ating bansa kung saan may malaking pakinabang ay mga balimbing umano ang karamihan dyan. Napakarami pong politiko sa ating bansa. Kung saan po malaki ang pakinabang, ay nahandun po ang mga demonyong yan. At ang mga pagkain paboritong prutas niyan ay puro balimbing umano. Hindi po ba mga kabayan? Kaya dito po mga kabayan, mahirap pong pagkatiwalaan ang mga salita at pahayag ng mga tao na mga hindi mo malaman kung tao ba o buhaya. Hindi po ba? Ngayon po kasi busog. Busog sila ngayon eh. Paano po kung dumating ang panahon na sila na may magutom? Di sasakmal na naman yan. Hindi kaya? At yan po ang iniintay naman natin talaga eh. Ang iniintay po talaga natin yung tamang panahon. Yung tamang panahon po kasi mga kabayan, ang napakasarap po at inaasahan ng mga Pilipino. Dahil ngayon po, sa totoo lang, wala po tayong aasahan umano sa ating mga men in uniform, lalong-lalo po sa issue ng korupsyon. Dahil sila na po yung nagsalita na talagang hindi nila iiwanan ang commander-in-chief nila na may issue ng pulburon at coke at napakaraming issue ng korupsyon ay mananatili po ang kanilang pong suporta sa kanilang Pangulo. Mga kababayan, ganyan po ang pahayag ng men in uniform ng AFP. Mga kababayan, kaya wala po tayong aasahan na makita po ng ating mga men in uniform ang nangyayari pong napakahirap na sitwasyon ng ating bansa, lalong-lalo sa korupsyon at pagkakabagsak po ng ekonomiya ng bansa. At ang pati po ang ating piso ay sad-sad. Bagsak po ang piso dahil po ang ekonomiya ay sad-sad. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. Ang aasahan lang po natin ay ang tamang panahon na maupo po ang ating Vice President nang makamit na po natin ang katarungan na mga pinagagawa po nila at isuka po nila lahat ang mga pinagnanakaw nila sa taong bayan. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, thank you po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po at sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, ganoon din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Annie Jo, ako si Pilam, si Gay at Chena, Tatay Nick ng Canada,
at si Balance Vision TV. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo po mga biyaya. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, yung ating po mga dasal at panalangin, magkasama-sama po tayo at magkaisa na manalangin po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. God bless po sa inyong lahat at ingat-ingat po, tiis-tiis lang po tayo. May tamang panahon po para po sa mga demonyong buhaya na sakim sa kapangyarihan at pahirap sa bayan. May tamang panahon po. Paalam, bye-bye.